Sa isang magulong palengke, isang pulis na nagpapanggap na may bakal na loob at isang pangalan na iayanig sa institusyon, Ricardo Vargas. Hindi ito basta misyon, ito ay isang digmaan laban sa kasamaang nagkukubli sa likod ng uniporme. Hindi pa tuluyang nagigising ang Maynila nang humakbang si Mateo palabas ng kanyang apartment sa Sta. Cruz. Ang manipis na ulap-usok ng syudad ay nakabitin pa sa pagitan ng matataas na gusali, lumilikha ng isang halos surreal na kapaligiran. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang hangin ng umaga na nahaluan na ng amoy ng tambutso at alikabok. Bilang isang opisyal ng pulisya na nasa edad 30, kitang-kita ang kanyang atletikong pangangatawan kahit pa nakatago sa ilalim ng isang simpleng long-sleeve na damit. Ang kanyang matalas na mga mata ay maingat na nagmamasid sa paligid, isang ugali na hindi na niya kailanman maiwawaksi kahit sa mga pinaka-relax na sandali. Sa presinto, iba ang pakiramdam ng umagang iyon. Naramdaman agad ni Mateo ang bigat ng tensyon pagpasok pa lang niya sa pinto. Ilang kasamahan ang umiiwas sa kanyang tingin, habang ang iba ay nagbubulungan na may seryosong mga ekspresyon. Si Police Major Salvador Reyes, ang kanyang hepe na karaniwang palangiti, ay nakaupo ngayon ng tuwid sa likod ng kanyang lamisang puno ng mga dokumento. Mateo, isara mo ang pinto, bati nito sa isang mababang boses na nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Sa ibabaw ng lumang kahoy na mesa na puno ng gasgas, nakakalat ang mga ulat na agad na nagpabatid kay Mateo sa bigat ng sitwasyon. 6 na buwan na itong nangyayari, bulong ni Major Reyes, habang inaabot ang isang makapal na folder. Mga larawan ng mga tindero sa palengke na bugbog sarado, mga audio recording ng mga pagbabanta, at maging mga medical report tungkol sa nabaling buto ng isang matandang babae. Ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang pangalan, ay si Ricardo Rico Vargas. Sarili nating pulis, pagpapatuloy ni Reyes, ang boses niya ibasag sa pagitan ng galit at kahihiyan. Ginagamit niya ang uniforme at otoridad para mangikil sa mga maliliit na tindero sa Divisoria. At ang pinakamasama, tinatakot niya silang kakasuhan ng droga kapag hindi nagbigay. Kinuyom ni Mateo ang mga dokumento hanggang sa umingit ito. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na galit. Bakit ngayon lang aaksyonan? Tanong niya sa pagitan ng naggangalit na mga ngipin. Huminga ng malalim si Major Reyes, bago sumagot, sa tuwing magpapadala tayo ng tao, lahat ng tindero ay tikom ang bibig na parang mga puntod. Sobra silang takot, at may indikasyon na si Vargas ay may protektor sa loob mismo ng istasyon. Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin na parang isang banta. Ako na ang hahawak nito, deklara ni Mateo sa isang boses na biglang nagpatahimik sa buong kwarto. Pero kailangan ko ng ganap na kalayaan sa operasyon. Dahan-dahang tumango si Major Reyes, saka inilabas ang isang itim na bag na naglalaman ng mga kagamitan para sa pagpapanggap. Magiging si Teban ka, isang bagong tindero ng prutas sa Divisoria. I-record mo ang bawat interaksyon. Kumuha ka ng matibay na ebidensya. At Mateo, tumitig siya ng malalim sa mga mata ng kanyang tauhan, hindi ordinaryong kriminal si Vargas. Pulis siya na alam ang lahat ng ating mga galaw. Mag-iingat ka. Hawak ang bag at may determinasyong bakal, humakbang si Mateo palabas, patungo sa isang misyon na maaaring magbago o tumapos sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, maliwanag ang ilaw sa kwarto ni Mateo, habang nagsisimulang bumuhos ng malakas ang ulan sa Kamaynilaan. Sa ibabaw ng kanyang simpleng kama, nakakalat ang iba't ibang kagamitan para sa pagpapanggap, isang kupas na sando, pantalong maong na luma, at isang pares ng tsinelas na mailamat na. Nakatayo si Mateo sa harap ng salamin, sinusubukan ang iba't ibang ekspresyon ng mukha, mula sa palakaibigang ngiti ng isang tindero hanggang sa hitsura ng takot ng isang biktima ng pangingikil. Kailangang perpekto, bulong niya sa sarili habang naglalagay ng kaunting pulbo sa mukha para magmukhang sunog sa araw. Bawat detalye ay dapat isaalang-alang dahil ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring mangahulugan ng kanyang buhay. Sa isang sulok ng silid, nakabukas ang isang espesyal na operation bag, nagpapakita ng mga high-tech na kagamitan na kabaligtaran ng kanyang gusgusing kasuotan. Isang mini camera na hugis buttons ng damit, isang voice recorder na kasinlaki ng SD card, at isang maliit na baril na maaaring itago sa likod ng sinturon. Sinuri ni Mateo ang bawat aparato ng maingat, tinitiyak na lahat ay gumagana ng perpekto.
Ang kanyang mga kamay na karaniwang matatag sa paghawak ng armas ay sanay na ngayong nagtatago ng mga elektronikong kagamitan sa ilalim ng mga patong ng damit. Ang isang ordinaryong tindero ng prutas ay hindi dapat magmukhang masyadong malusog o masyadong alerto. Paalala niya sa sarili habang sinasadyang hayaan ang ilang gusot sa kanyang damit na hindi plansado. 3:00 ng madaling araw, nakatayo na si Mateo sa harap ng hiniram niyang kariton ng prutas na puno na ng paninda, mga saging, dalandan, at pakwan na sinadya niyang piliin ang may kaunting depekto para magmukhang totoo. Ginugol niya ang isang buong oras sa pag-aayos ng posisyon ng mga prutas, ginagawang hindi gaanong kaakit-akit ang ilang bahagi, na parang isang baguhang tindero na walang karanasan. Mas madaling lapitan ng target ang biktimang mukhang mahina, bulong niya habang sinasadyang maglagay ng ilang barya sa isang kahon na gawa sa kahoy na bulok na. Ang kariton na ito ang magiging pain at kasabay nito ang kanyang unang tanggulan. Hindi pa sumisikat ang araw nang dumating si Mateo sa Divisoria. Ang paligid ay tahimik pa, tanging mga tindero pa lamang ang nagsisimulang magbukas ng kanilang mga pwesto ang naroroon. Sa maingat na kilos, ipinarada niya ang kanyang kariton sa isang estratehikong lokasyon, hindi masyadong kapansin-pansin, ngunit sapat na bukas para sa pagmamasid. Ilang tindero ang sumulyap sa kanya ng may pagdududa. May sariling sistema ang palengke at ang isang bagong dating ay laging itinuturing na banta. Sinuklian sila ni Mateo ng isang inosenteng ngiti at tango ng paggalang, habang palihim na inoobserbahan ang bawat sulok ng palengke. Saan kaya karaniwang nag-operate si Vargas? Naisip niya habang tinitingnan ang tatlong sira-sirang outpost ng tanod sa dulo ng pasilyo, isang perpektong lugar para sa pagmamanman at pagsalakay. Nang magsimulang dumami ang tao sa palengke, mahusay na ginampanan ni Mateo ang kanyang papel. Sinadya niyang gawing mas garalgal ang kanyang boses kapag tumatawad. Minsan, nanginginig ang kanyang kamay kapag nagsusukli, at ang kanyang mga mata ay madalas na nakayuko sa takot kapag may unipormadong pulis na dumadaan. Ngunit sa likod ng maskara ng takot, ang kanyang isipan ay gumagana na may katumpakan ng isang makina, itinatala ang pattern ng pagpapatrolya, kinikilala ang mga kasabwat ni Vargas, at palihim na ina-activate ang recorder sa buttons ng kanyang damit. Bawat malutong niyang tawa, bawat reklamo tungkol sa hirap ng paghahanap ng kita, maging ang bawat butil ng pawis na sinasadya niyang hayaang dumaloy sa kanyang sentido. Lahat ay isang palabas na idinisenyo para painin ang mandaragit na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Ang ibang mga tindero ay nagsimula ng tanggapin siya. Ngunit isang tanong ang nakabitin sa isipan ni Mateo, gaano pa katagal bago magtagpo ang lobong nagbabalakayong tupa at ang tunay na lobong kanyang tinutugis? Ang ikatlong araw ng kanyang pagpapanggap bilang tindero ng prutas ay nagsimula ng maging parang pangalawang balat para kay Mateo. Ang balat ng kanyang mga kamay na dati makinis ay magaspang na ngayon dahil sa sikat ng araw at lamig ng yelo na ginagamit sa pagpreserba ng prutas. Tuwing umaga, sinasadya niyang dumating ng mas maaga upang pagmasdan ang ritual ng palengke na unti-unti na niyang nauunawaan. Ang matandang tindera ng gulay na laging nakakakuha ng pinakamagandang pwesto. Ang mga batang kargador na nagtatrabaho para sa mga lokal na siga. At ang pinakamahalaga, ang mga partikular na oras kung kailan ang kapaligiran ng palengke ay nagiging tensyonado. Nang umagang iyon, sinadya niyang ilagay ang ilang medyo bulok na mangga sa harapan ng kanyang kariton. Isang perpektong pain para makuha ang atensyon ng mangungutong. 9:17 ng umaga, nangyari ang unang kaguluhan. Ang tunog ng sigawan at isang mesang itinulak ang agad na nagpaalerto kay Mateo. Mula sa ilalim ng kanyang salakot na sinadya niyang ibaba, nahagip ng kanyang mga mata ang isang matangkad na lalaking nakaasul na t-shirt. Hindi si Vargas. Ngunit isa sa kanyang mga tauhan na nangingikil ng pera mula sa isang matandang nagtitinda ng mami. Ang nagpanginig kay Mateo ay kung paano biglang naging abala ang lahat sa kani-kanilang mga gawain, na para bang ang eksenang iyon ay isang pangkaraniwang tanawin. Mas malala ito sa inaasahan namin, naisip niya habang nagkukunwaring nililinis ang isang maliit na kutsilyo para sa paghiwa ng prutas, pero sa totoo lang ay inaayos niya ang posisyon ng kanyang nakatagong kamera. Nang ang araw ay eksaktong nasa itaas ng kanyang ulo, ang amoy ng mga prutas na nagsisimula ng mahinog ay humalo sa amoy ng pawis at usok ng sigarilyo. Pinagmasdan ni Mateo ang pattern ng paggalaw ng mga siga. Palagi silang dumarating ng grupo, ngunit isa lang ang talagang kumukuha ng pera.
Maayos ang kanilang sistema. Ang tagalista ay may hawak na maliit na kwaderno na naglalaman ng listahan ng butaw. Ang tagabantay ay nakatayo sa likod na nakapamiwang, at ang tagakolekta na siyang nagiging marahas kapag may tumatanggi. Ang nakakuha ng pansin ni Mateo ay kung paano silang lahat ay nananahimik kapag may isang nakaunipormeng pulis na dumadaan. Hindi ito pagsaludo ng paggalang, kundi parang isang pilit na takot. Ipinakita ng orasan ang 1:48 ng hapon nang sa wakas ay masilayan ni Mateo ang kanyang hinahanap. Isang motorsiklo ng pulis ang bumagal sa tapat ng kanyang pasilyo. Ang nagmamaneho, isang lalaking may makapal na bigote at malamig na tingin, ay nagmamasid sa paligid na parang isang agila na naghahanap ng biktima. Si Vargas. Nakilala ni Mateo ang mukha mula sa larawan sa file. Sa isang kilos na tila kaswal, ngunit puno ng kalkulasyon, sinadya ni Mateo na ihulog ang ilang dalandan sa lupa, lumilikha ng perpektong impresyon ng pagiging lampa. Habang nakayuko para kunin ang mga ito, sumulyap siya. Tinitingnan siya ni Vargas na may bahagyang ngiti, eksaktong tulad ng isang pusa na nakakita ng isang bagong daga na pumasok sa bitag. Sa buong natitirang araw, ramdam ni Mateo ang mga titig ni Vargas na sumusunod sa kanya na parang anino. Bawat maliit na transaksyon, bawat pakikipag-usap sa mamimili, maging noong nagkunwari siyang mabagal na nagbibilang ng barya, lahat ay binabantayan. Ang pinakagumugulo sa kanya ay kung paano hindi man lang itinatago ni Vargas ang kanyang mga ginagawa. Sa harap ng lahat, kumuha siya ng isang kaha ng sigarilyo mula sa isang tindahan nang hindi nagbabayad, ngumuya ng bubbly gum habang tinatapik-tapik ang baba ng isang batang babaeng tindera, at tumawa ng malakas ng isang matandang babae ay takot na nag-abot ng pera nang hindi hinihingan. Pakiramdam niya, hindi siya magagalaw, konklusyon ni Mateo, habang itinatala ang bawat detalye sa kanyang sinanay na memorya. Nang gabing iyon, sa kanyang masikip na inuupahang kwarto, pinanood niyang muli ang lahat ng recording na maihalong damdamin, galit sa hayagang krimen, ngunit nasasabik din dahil alam niyang malapit nang pumasok ang mandaragit sa kanyang bitag. Ang ikalimang araw ng pagpapanggap ni Mateo ay nagsimula sa isang mahinang ambon na nagpadulas sa mga daanan ng palengke at nagpalabas ng amoy ng basang lupa. Sinadya niyang dumating ng mas maaga, inayos ang posisyon ng kanyang kariton sa paraang makakakuha ng perpektong anggulo para sa bawat galaw sa pangunahing pasilyo. Ang kanyang sanay na mga kamay ay naghihiwalay ng mga prutas, habang palihim na tinitiyak na ang nakatagong kamera sa butones ng kanyang damit ay gumagana ng mahusay. Nang magsimulang dumami ang tao sa palengke, kumalabog ang kanyang dibdib. May mangyayari ngayong araw. Napansin niya kung paano biglang nagbago ang kilos ng mga tindero. Ang kanilang mga boses ay humina. Ang kanilang mga galaw ay naging matigas sa tuwing may isang nakaunipormeng pulis na dumadaan sa malayo. 10:23 ng umaga, ang mga tao sa dulo ng pasilyo ay biglang nahati na parang dagat. Lumitaw si Vargas na may kaswal na lakad, ngunit puno ng banta. Ang kanyang uniporme ay sinadyang iwanang medyo bukas, nagpapakita ng isang tatoo sa liig. Ang kanyang batuta ay nakasabit sa balikat na parang isang mga ngasong may dalang pamalo. Ang kanyang maliliit at matatalas na mata ay naglakbay sa buong lugar, humihinto sandali sa bawat bagong pwesto bago sa wakas ay tumuon sa kariton ng prutas ni Mateo. Sinadya ni Mateo na magmukhang abala sa pagbibilang ng barya. Ginawa niyang bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto, itinatala ang bawat papalapit na hakbang. Ang amoy ng murang pabango na maihalong sigarilyo ay naamoy na niya bago pa man tuluyang tumayo si Vargas sa kanyang harapan. Bago ka dito, no, boss? Ang boses ni Vargas ay parang palakaibigan, ngunit ang mababang tono nito ay parang isang kutsilyong mailangis na handang manakit. Inangat ni Mateo ang kanyang ulo na may ekspresyong halo-halong takot at pag-asa, isang perpektong pagganap na resulta ng ilang oras na pagsasanay sa harap ng salamin. Opo, mamang pulis. 1 linggo pa lang po, sagot niya habang nagkukunwaring nailang. Isa sa kanyang mga kamay ay sinadyang protektahan ang kahon ng pera sa ilalim ng kariton. Pinagmasdan ni Vargas ang kilos na iyon na may nasisiyahang ngiti, tulad ng isang mandaragit na nakahanap ng kahinaan ng kanyang biktima. Delikado dito sa palengke, boss. Maraming magnanakaw, mga siga, sabi niya habang kumukuha ng isang mansanas ng walang paalam, at kinagat ito ng marahas.
Pero wag kang mag-alala, ako ang bahala dito. Basta. Kumindat ang kanyang mga mata na puno ng kahulugan. Nagkunwari si Mateo na hindi naiintindihan. Basta ano po, sir, tanong niya na maihalong pagkukunwaring inosente. Ang kapaligiran sa paligid ay biglang naging napakatahimik. Na para bang lahat ng tindero ay nagpipigil ng hininga. Tumawa ng maikli si Vargas bago biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging malamig ang kanyang mukha at ang kanyang banta ay hindi na maitatago. Basta magbayad ka ng protection money, boss. 100 piso bawat araw. Itinapik-tapik niya ang kabit ng baril sa kanyang baywang. Kung hindi, baka yung paninda mo, ma-raid dahil sa droga. Sa kanilang paligid, ilang tauhan ni Vargas ang nagsimula ng maglibot, sinasadyang gumawa ng ingay para lumikha ng pressure. Huminga ng malalim si Mateo, alam niyang ito na ang sandaling hinihintay. Sinadya niyang gawing medyo nanginginig ang kanyang boses. Pasensya na po, mamang pulis. Maliit lang po ang tinda ko. Hindi pa po kumikita ng ganyan kalaki. Ang reaksyon ay agad na nagpabago sa mukha ni Vargas. Kumibot ang kanyang itaas na labi, naningkit ang kanyang mga mata sa galit, at bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Mateo. Akala mo ba ito ay tawaran? Sigaw niya ng malakas na napalingon ang ilang tao. Hinayaan ni Mateo ang kanyang sarili na mapaatras, habang palihim na tinitiyak na nakukunan ng kamera ang bawat detalye, pisikal na kontak, verbal na banta, lahat. Sa likod ng peking takot, ang kanyang puso ay kumakabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tagumpay ng operasyon na nagsisimula ng makita. Kinagat na ni Vargas ang pain, at ngayon ay kailangan na lang niyang hintayin hanggang sa bumaon ng malalim ang kawil. Babalik ako bukas, bulong ni Vargas bago umalis. At kapag wala iyong pera, mas mabuti pang umuwi ka na lang na butot balat. Ang bantang iyon ay nanatili sa hangin na parang mabahong amoy na hindi maalis. Habang si Mateo ay bahagyang umiti sa ilalim ng kanyang salakot. Nagsisimula pa lang ang laro. Kinabukasan, mas masikip ang pakiramdam sa palengke kaysa karaniwan. Na para bang ang hangin mismo ay nagpipigil ng hininga, naghihintay sa hindi maiiwasang pagtatagpo. Sinadya ni Mateo na iposisyon ang kanyang kariton sa parehong lugar, ngunit sa pagkakataong ito, mayroon siyang ibang paghahanda. Isang maliit na kutsilyo ang nakasuksok sa ilalim ng tumpok ng mga lumang dyaryo. Ang nakatagong kamera sa buttons ng kanyang damit ay patuloy na nagre-record, at ang kanyang postura, bagamat sinadyang gawing mas tuwid, ay nananatiling nagpapakita ng ekspresyon ng isang api. Ang mga tindero sa paligid ay sumusulyap sa kanya na may iba't ibang tingin. Mayroong puno ng simpatsya, mayroon ding itinuturing na siyang isang patay na naglalakad. Nang ang malaking orasan sa dulo ng palengke ay tumama sa 10:00, ang tunog ng mabibigat na hakbang na pamilyar na sa kanya ay nagsimulang marinig, kasabay ng magaspang na tawanan at mga peking bati na ibinibigay kay Vargas ng mga takot na tindero. Lumitaw si Vargas na may mas mayabang na anyo kaysa kahapon. Ang kanyang uniforme sa pagkakataong ito ay mas plansado, ngunit tila sinadyang iwanang marumi sa bahagi ng manggas para magbigay ng impresyon ng isang bihasang pulis sa kalye. Ang kanyang mga mata ay agad na tumitig ng matalim kay Mateo, na para bang naamoy na niya ang paglaban bago pa man masabi ang mga salita. Naihanda mo na ba ang tong mo, boss? Tanong niya sa isang boses na pilit na ginawang palakaibigan. Ngunit ang mababang tono nito ay naglalaman ng panganib tulad ng isang ahas na sumisitsit bago umatake. Dahan-dahang inangat ni Mateo ang kanyang ulo. Sa pagkakataong ito, mayroon siyang ibang tingin. Hindi na takot kundi puno ng kalkulasyon. Pasensya na po, mamang pulis, sagot niya habang maingat na binubuo ang mga salita. Nagkwenta po ako, hindi ko po talaga kayang magbayad ng 100 piso araw-araw. Ang kapaligiran sa kanilang paligid ay biglang nagbago. Naging tensyonado ang hangin na parang bago kumidlat. Ang mukha ni Vargas ay namula sa isang iglap. Ang mga ugat sa kanyang lieg ay umumbok na parang mga lubid na masyadong hinigpitan. Akala mo ba ito ay laro? Umalinggaw ang kanyang sigaw sa buong pasilyo, na nagpatakbo palayo sa ilang mga tindero. Ang kanyang malaking kamay ay biglang dumaklot sa kwelyo ng damit ni Mateo, at hinila ito ng malakas hanggang sa ilang sentimetro na lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Ang kanyang hininga na amoy sigarilyo at kape ay tumama sa ilong ni Mateo. Ngunit ang mas mapanganib ay ang mga mata ni Vargas na wala na sa katinuan,
puno ng bulag na galit ng isang maliit na hari na nararamdamang hinahamon. Kaya kong sirain ang buhay mo sa isang tawag lang, bulong niya habang sadistikong pinipilipit ang kwelyo ni Mateo. Sa kanilang paligid, ilang tauhan ni Vargas ang nagsimula ng bumuo ng isang bilog, tinitiyak na walang sinumang makikialam. Hinayaan ni Mateo ang kanyang sarili na itulak paatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa karito ng prutas. Ilang dalandan ang nahulog sa lupa. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang ilang tindero na yumuyuko. Mayroon pang ang sinadyang umalis sa kanilang pwesto. Walang sinuman ang nangahas na maging saksi, ngunit ito mismo ang kailangan ni Mateo. Sinadya niyang painin pa ito ng husto. Gusto ko lang pong magtinda ng matino, sir. Kung araw-araw po akong magbabayad ng ganyan, mas mabuti pang umuwi na lang ako sa probinsya. Ang mga salitang iyon ay parang gasolina na ibinuhos sa apoy. Biglang nagwala si Vargas. Ang kanyang malaking kamay ay humampas sa kahoy na mesa ng kariton hanggang sa ito'y magkapira-piraso. Ang mga prutas ay nagkalat sa lupa. Kilala mo ba kung sino ako? Sigaw niya habang itinutulak ngayon si Mateo hanggang sa mapaupo ito sa isang putikan. Sa sandaling iyon, nakita ni Mateo ang gintong pagkakataon. Habang nagkukunwaring takot at sinusubukang protektahan ang sarili, mabilis niyang inactivate ang emergency signal sa kanyang voice recorder, isang senyales para sa backup team na sapat na ang ebidensya. Si Vargas, na walang kamalay-malay sa larong ito, ay tuluyan ng nawalan ng kontrol. Hinugot niya ang baril mula sa kanyang baywang at itinutok ito sa sentido ni Mateo. Ngayon, tuturuan kita ng huling leksyon mo, ungol niya na may mga matang puno ng puot. Ngunit sa mismong segundong iyon, bahagyang umiti si Mateo. Isang ngiti ng isang pulis na alam na ang bitag ay perpektong nagsara. Mula sa likod ng mga tao, nagsimulang marinig ang mabilis na yabag ng Special Forces. Ngunit si Vargas, na bulag sa galit, ay hindi ito napansin. Ang huling yugto ng drama ay magsisimula na. Ang hangin sa palengke ay biglang naging parang kuryente nang dumikit ang malamig na baril sa sentido ni Mateo. Ang sigawan ng mga nagpapanik na tindero ay bumasag sa katahimikan, ngunit si Mateo ay nakaramdam ng isang kakaibang kapanatagan. Ito ang sandaling hinihintay niya. Ang kanyang mga mata, na nanatiling nakatuon, ay sinasalo ang bawat galaw ni Vargas, ang daliring nanginginig sa gatilyo, ang pawis na dumadaloy sa kanyang sentido, at ang pupilang lumalaki dahil sa adrenaline. Sa isang sinanay na kilos, sinunggaban ni Mateo ang pulso ni Vargas eksakto sa sandaling nagsimula itong idiin ang gatilyo. Pinilipit ito gamit ang isang teknik sa martial arts na nagpaungol sa sakit sa tiwaling pulis. Ang baril ay nahulog sa lupa na may kalansing ng metal, gumulong sa pagitan ng mga nagkalat na prutas. Hindi madaling sumuko si Vargas. Sa isang malakas na kilos, binitiwan niya ang pagkakahawak ni Mateo, at sumuntok ng malakas patungo sa kanyang panga. Sinalag ito ni Mateo gamit ang kanyang kaliwang braso, ngunit ang lakas ng suntok ay nagpaatras pa rin sa kanya. Naramdaman niya ang lasa ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Isang totoong sakit, hindi na pag-arte. Sa kanilang paligid, lalong lumawak ang bilog ng mga manonood, ngunit walang sinuman ang nangahas na makialam. Umuwol si Vargas na parang isang sugatang hayop. Akala mo kaya mong labanan ang pulis, sigaw niya habang inaabot ang batuta mula sa kanyang baywang. Umikot ang batuta ng buong bilis patungo sa ulo ni Mateo, na mabilis niyang naiwasan kaya tumama ito sa isang poste ng kawayan ng pwesto, winasak ito at nagkalat ng matatalim na piraso. Alam ni Mateo na hindi na ito ang oras para magpanggap. Sa isang sanay na kilos, hinubad niya ang kanyang punit-punit na damit, ipinapakita ang bulletproof vest na matagal nang nakatago. Police Corporal Mateo Cruz, Z Integrity Monitoring and Enforcement Group, maikli ngunit puno ng otoridad niyang pagpapakilala. Ang ekspresyon ni Vargas ay nagbago mula sa galit patungo sa tunay na takot. Ngayon niya lang napagtanto na nahulog siya sa isang bitag. Ngunit huli na ang pagsisisi. Dahil sa desperadong galit, sinunggaban ni Vargas ang isang kutsilyo mula sa isa sa mga mesa ng tindero at sumugod. Nagawa ni Mateo na umiwas, ngunit nagawa pa rin ang kutsilyo na hiwaan ang kanyang kanang braso, nag-iwan ng isang pulang linya na agad lumapad. Ang matinding kirot ay lalo pang nagpatala sa kanyang mga pandama. Ang labanan ay naging isang sayaw ng kamatayan sa pagitan ng mga kariton sa palengke.
Si Vargas, sa kanyang desperasyon, ay naghagis ng kung ano-anong bagay na kanyang maabot, mga bote ng soft drinks, mga platong plastik, maging isang maliit na bangko. Umiwas si Mateo na may mahusay na mga galaw habang patuloy na inilalayo ang labanan mula sa mga tao. Ang dugo mula sa kanyang sugat ay bumabasa na sa manggas ng kanyang damit, ngunit nanatiling malinaw ang kanyang isipan. Nang yumuko si Vargas para kunin ang nahulog na baril, lumundag si Mateo, pasulong na may isang paikot na sipa na tumama eksakto sa dibdib ng tiwaling pulis, nagpatalsik sa kanya sa isang tumpok ng mga sako ng bigas. Humihingal na si Vargas, ang kanyang mga mata ay nagpapakita na ng pagod, ngunit sinusubukan pa ring tumayo para sa isang huling pag-atake. Dumating ang kritikal na sandali nang biglang hinugot ni Vargas ang isang maliit na patalim mula sa kanyang bota, isang nakatagong sandata na hindi nakita kanina. Sa isang sigaw na puno ng puot, sumugod siya na parang isang sugatang toro. Si Mateo, na inaasahan na ang ganitong galaw, ay mabilis na umikot habang inaabot ang isang piraso ng nabasag na kawayan. Bang! Isang putok ng baril ang biglang umalinggaw sa hangin. Natigilan si Vargas. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang kanang braso na ngayon ay may butas na gawa ng bala mula sa backup team na kararating lang. Wala nang lalaban, sigaw ng commander ng team, habang isang dosenang pulis na nakauniporme ang pumalibot sa lugar. Huminga ng malalim si Mateo, pinagmamasdan si Vargas na ngayon ay nakahandusay na sa lupa. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa galit patungo sa purong takot. Ang mukha ng isang kriminal na sa wakas ay nasukol na. Ang operasyong pagpapanggap ay nagwakas na, ngunit ang mga kahihinatnan nito ay magsisimula pa lamang. Ang palengke na karaniwang maingay sa tawaran ay biglang natahimik. Na para bang huminto ang oras sa pag-ikot. Nakatayo si Mateo ng tuwid sa gitna ng bilog ng mga tao na lalong nagsisiksikan. Hinihingal pa rin siya mula sa labanan. Dugo ang dumadaloy mula sa sugat sa kanyang braso, bumabasa sa kanyang punit-punit na damit. Sa isang kilos na maihalong drama na sinadya para magkaroon ng epekto, dinukot niya mula sa loob ng kanyang damit ang isang makintab na plaka ng pulis na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Police Corporal Mateo Cruz, Direktorado para sa Internal Affairs, malakas ang kanyang boses, sinadyang binagalan para ang bawat salita ay tumatak sa isipan ng mga saksi. Ang plaka ay umikot sa pagitan ng kanyang mga daliri bago ipakita sa paligid, sumasalamin ng liwanag sa mga mukha ng mga taong puno ng paghanga. Si Vargas, na nakahandusay pa rin sa lupa na may duguan ang braso, ay biglang naglabas ng isang mapait na tawa. Tarantado, nagpanggap ka lang palang mahirap, ungol niya na may garalgal na boses. Ngunit hindi na tinag si Mateo. Sa halip, mahinahon siyang yumuko, kinuha ang baril ni Vargas na nakakalat malapit sa kariton, sinuri ito ng may ekspertong kilos bago ilagay sa isang evidence bag. Ikaw ang nagpanggap na tagapagpatupad ng batas, malamig na sagot ni Mateo, habang ninanakawan mo ang mga taong dapat mong protektahan. Mula sa mga tao, isang matandang tindero ang biglang sumingit. Nanginginig ang kanyang kamay na iwinawagayway ang isang cellphone. Ako, may recording ako. 3 buwan ko nang tinago. Namutla ang mukha ni Vargas nang makita ang karagdagang ebidensya na lumabas mula sa hindi inaasahang direksyon. Tumango si Mateo bilang paggalang sa tindero bago tumingin ng matalim kay Vargas. 6 na linggo ka na naming minamanmanan, sabi niya habang inilalabas ang isang tablet mula sa kanyang operation bag. Umilaw ang screen, ipinapakita ang isang montage ng mga recording, si Vargas na tumatanggap ng pera mula sa isang tindera ng gulay, si Vargas na nananampal ng isang matandang babae, si Vargas na tumatawa habang nakikipag-inuman sa mga siga. Bawat galaw mo, bawat banta mo, bawat pisong kinikil mo, lahat ay nakarecord dito. Tinapik-tapik ni Mateo ang screen sa isang ritmong lalong nagpagulo sa isipan ni Vargas. Biglang narinig ang boses ni Major Reyes mula sa speaker ng tablet. Hulihin sa akto, Mateo. Huwag bigyan ng puwang. Ang recording ay halatang ginawa kaninang umaga lang, nagpapatunay na ang operasyong ito ay may basbas mula sa pinakamataas na antas. Ang mga tao ay nagsimulang mag-ingay. Ang kanilang mga boses ay nagbago mula sa takot na bulungan patungo sa sigaw ng galit na matagal ng kinimkim. Manloloko, sigaw ng isang batang babae na matagal ng biktima ng pangingikil ni Vargas. Tinutukan niya ng baril ang anak ko,
dugtong ng isang matandang lalaki na may nanginginig na boses. Itinaas ni Mateo ang kanyang kamay upang pakalmahin ang mga tao, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay kay Vargas na ngayon ay parang isang dagang naipit. Akala mo tapos na to, ngisi ni Vargas, sinusubukan pa ring manakot kahit nakaposas na ang kanyang mga kamay. May mga kaibigan ako sa piskalya, sa korte. Tumahimik ka, putol ni Mateo sa isang boses na umalingaw-ngaw na nagpatahimik sa lahat. Ikaw at ang buong network mo ay bubuwagin namin hanggang sa mga ugat. Pangako yan. Dumating sa wakas ang ambulansya ng pulisya, dala si Vargas na ngayon ay tahimik na. Huminga ng malalim si Mateo, tiningnan ang palengke na nagsisimula ng bumalik sa normal. Isang maliit na bata ang nag-abot ng isang kupas na panyo para linisin ang dugo sa kanyang braso. Salamat po, Kuya Pulis, bulong ng bata na may nangingilid na luha sa mga mata. Ngumiti si Mateo, naramdaman ang pagod na biglang gumaan. Ngunit nang magsimulang magkumpulan ang mga mamamahayag at ang mga kamera ay tumutok sa kanyang mukha, umiling lang siya. Hindi na kailangan ng interview, sabi niya habang naglalakad patungo sa sasakyan. Marami pang trabahong kailangang tapusin. Ang opisyal na ulat, ang pagbuo ng kaso, ang paglilinis sa institusyon. Sa malayo, nagsimulang marinig muli ang boses ng mga tindero na nag-aalok ng kanilang mga paninda. Isang senyales na ang buhay ay bumabalik na sa normal. Ngunit sa pagkakataong ito, may kaunting dagdag na katarungan. Ang tunog ng bota ng pulis na tumatapak sa maputik na sahig ng palengke ay malinaw na maririnig sa gitna ng sitsit ng radyo ng komunikasyon. Dalawang miyembro ng special team ang sanay na hinila si Vargas na nagpupumiglas pa rin mula sa lupa. Ang kanyang sugatang kamay ay mahigpit ng nakaposa sa kanyang likuran, isang posisyon na hindi na siya makakagalaw ng malaya. Akala mo tapos na to, sinusubukan pa ring manakot ni Vargas, ngunit ang kanyang boses ay nawalan na ng bagsik, basag dahil sa hingal na lumalabas sa kanyang bibig na amoy sigarilyo. Isa sa mga batang pulis ang mariing pumindot sa kanyang balikat. Manahimik ka. Sa presinto ka na magpaliwanag. Ang mabangis na mga mata ni Vargas ay lumibot sa mga tao, naghahanap ng kaunting simpatsya o marahil isang banta. Ngunit ang kanyang natagpuan ay ang malamig na mga titig ng mga tindero na matagal na niyang inaapi, na ngayon ay mailakas ng loob na tumitig sa kanya ng direkta, nang walang takot. Nakatayo si Mateo ilang hakbang sa likuran, pinagmamasdan ang proseso ng pag-aresto na hindi pinalalampas ang kahit pinakamaliit na detalye. Ang kanyang kamay, na may bahid pa rin ang sariling dugo, ay kaswal na pinindot ang record button sa bodycam na nakakabit sa kanyang damit, tinitiyak na ang buong proseso ay dokumentado. Suriin niyo ng mabuti, bulong niya sa isang kasamahan habang itinuturo ang sugatang braso ni Vargas. Kailangan ng medikal na atensyon ang tama ng baril bago ang interogasyon. Biglang nagawang makawala ni Vargas ng bahagya mula sa pagkakahawak ng pulis at dumura patungo kay Mateo. Traidor ka. Dapat pinoprotektahan ng pulis ang kapwa-pulis. Ang dura ay tumama eksakto sa sapatos ni Mateo na marumi na dahil sa dugo at putik. Hindi nag-react ng marahas si Mateo, itinaas lang niya ang kanyang kilay bago mahinahong pinunasan ang kanyang sapatos gamit ang panyong kinuha mula sa bulsa. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay lalong lumapit, bumasag sa tensyong sandaling nalikha. Tumatakbo ang mga mediko na may dalang stretcher, ngunit marahas na tinanggihan ni Vargas ang tulong. Hindi ko kailangan ng tulong niyo, sigaw niya habang sinusubukang tumayo ng tuwid, kahit na ang kanyang mukha ay maputla na dahil sa pagkawala ng dugo. Sa wakas, lumapit si Mateo, tumayo eksakto sa harap ni Vargas, kaya't nagtama ang kanilang mga mata. Ang isa ay puno ng tagumpay, ang isa naman ay puno ng puot. Makinig ka, mabagal ngunit malinaw na sabi ni Mateo, para lang marinig ni Vargas. Bibigyan ka pa rin namin ng karampatang lunas. Dahil yan ang pinagkaiba namin sa'yo. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal na nagpatahimik kay Vargas sandali. Mabilis na kumurap ang kanyang mga mata na parang isang batang kapaparusa lang. Nagpatuloy ang pag-secure sa lugar ayon sa pamantayan. Isang forensic officer na may latex gloves ang nagsimulang kolektahin ang mga baril, kutsilyo, at iba pang ebidensya na nagkalat. Ang nakakuha ng pansin ay isang maliit na kwaderno na nahulog mula sa bulsa ni Vargas, naglalaman ng detalyadong talaan ng pangingikil, kasama ang mga pangalan ng tindero at halaga ng perang kinuha.
Kinuha ito ni Mateo ng maingat, binuklat ang bawat pahina habang paminsan-minsan ay tumatango. Sobra pa ito para makulong siya ng ilang dekada, bulong niya sa commander ng team na kararating lang. Sa malayo, ilang mamamahayag na ang nagkukumpulan sa likod ng police line. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok kay Vargas na ngayon ay masunuring inihiga sa stretcher. Ang kanyang mukha na dating mabangis ay mukhang matanda at pagod sa isang iglap. Nang sa wakas ay dinala ng ambulansya si Vargas Palayo na may mahigpit na bantay, huminga ng malalim si Mateo sa unang pagkakataon mula nang matapos ang laban. Ang palengke ay unti-unting bumabalik sa buhay sa kanyang paligid. Ang tunog ng tawaran, ang ingit ng mga kariton, at maging ang mahinang tawanan ay nagsimulang marinig muli. Isang matandang tindera ang lumapit na may dalang dalawang baso ng matamis na tsaa. Isa rito ay inalok niya kay Mateo. Ilang taon na po naming hinihintay ang sandaling ito, sabi ng tindera na may nanginginig na boses. Tinanggap ni Mateo ang baso na may bahagyang ngiti, uminom ng mainit na tsaa na lasang isang maliit na tagumpay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa ambulansyang papalayo. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan, kundi simula pa lamang ng isang mahabang digmaan para linisin ang institusyon mula sa loob. Sa kanyang bulsa, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang senyales na ang susunod na trabaho ay naghihintay na. Ang Regional Trial Court ng Maynila ay siksikan sa mga mamamahayag at kuryosong mamamayan nang sa wakas ay umabot sa korte ang kaso ni Vargas. Ang silid hukuman na karaniwang tahimik ay puno ng mga tao, umaabot pa hanggang sa labas ng pasilyo. Nakaupo si Mateo ng tuwid sa upuan ng mga saksi. Ang kanyang uniforme, kumpleto sa mga ranggo, ay kumikinang sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Paminsan-minsan, ang kanyang mga mata ay lumilibot sa silid, nahahagip ang mga tingin ng mga biktima ni Vargas na nagsisiksikan sa mga upuan. Ang mga mukha na dati puno ng pagsuko ay ngayon ay nagniningning sa pag-asa. Nang sa wakas ay dinala si Vargas papasok na may suot na orange na damit ng bilanggo, umugong ang buong silid. Ang kanyang mukha na dati mayabang ay ngayon ay lupaypay. Ang kanyang mga mata ay may malalaking airbags na parang hindi natutulog ng ilang araw, at ang kanyang mga hakbang ay mabibigat dahil sa posa sa kanyang mga paa. Tumayo ang piskal na may hawak na mga dokumentong kasing kapal ng direktoryo ng telepono. Napatunayang nagkasala sa pangingikil, pananakit, pag-abuso sa kapangyarihan, at 7 iba pang kaso. Ang kanyang boses ay umalinggaw-ngao sa biglang tumahimik na silid. Bawat akusasyon ay sinamahan ng hindi matututulang ebidensya, mga video recording mula sa pagpapanggap ni Mateo, 12-12 ng testimonya ng mga biktima, maging ang sariling talaan ng transaksyon ni Vargas na ang mga detalye ay nagpapailing sa hukom. Nang turn na ni Mateo na magbigay ng testimonya, tumayo siya ng may perpektong tindig. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Hindi lamang siya lumabag sa batas, pinagtaksilan din ng akusado ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang tagapagpatupad ng batas, sabi ni Mateo habang direktang nakatingin kay Vargas na nakayuko. Sa upuan ng mga nag-aakusa, isang matandang babae ang biglang napahagulgol, naaalala kung paano kinuha ni Vargas ang pera para sa gamot ng kanyang asawa. Ang paglilitis ay tumagal ng 3 buwan. Sinubukan ng mga abogado ni Vargas ang lahat ng paraan, mula sa pagtutol sa mga elektronikong ebidensya, hanggang sa pagdadala ng mga ekspertong saksi na sinusubukang questionin ang motibasyon ng operasyon. Ngunit masyadong matibay ang ebidensya, masyadong marami ang biktima. Ang rurok ay nang magbigay ng testimonya si Major Reyes tungkol sa kung paano ang kanilang sariling institusyon ang nag-ulat ng kaso sa Department of Justice. Hindi namin kukonsintihin ang mga traidor na nakauniporme, mariing sabi ni Reyes sa isang boses na umalinggaw-ngao sa buong silid. Si Vargas, nakaraniwang palaban sa buong paglilitis, ay ngayon ay nakaupong lupaypay, ang kanyang mga kamay na nakaposas ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Maging nanghingan siya ng huling salita ng hukom, bumulong lang siya ng mahina, nagsisisi po ako. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa mga bulungan ng pagdududa mula sa mga biktimang naroroon. Ang araw ng pagbasa ng hatol ay naging isang pambansang panoorin. Ang mga kamera ng telebisyon ay nakahanay sa labas ng gusali ng korte habang binabasa ng hukom ang hatol. Idinideklarang nagkasala at hinahatulan ng 15 taong pagkakakulong at pagpapatalsik ng walang karangalan mula sa serbisyo ng kapulisan.
Umugong ang palakpakan sa silid hukuman. Ilang biktima ay nagyakapan. Natigilan si Vargas. Ang kanyang mukha na karaniwang mapula ay ngayon ay kasing putla ng papel. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw na parang gustong magprotesta, ngunit walang boses na lumalabas. Nang dadalhin na siya ng mga gwardya palabas, napalingon siya sandali kay Mateo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa segundong iyon, nakita ni Mateo, hindi na isang sigang nakauniporme, kundi isang taong winasak ng sarili niyang kasakiman. Ang epekto ng hatol ay gumulong na parang bola ng nyebe. Ginawa itong headline ng media sa loob ng ilang linggo. Ang pambansang pulisya ay nagsagawa ng malawakang paglilinis sa kanilang hanay, at ang Divisoria ay unti-unting gumaling. Ngunit para kay Mateo, ang tagumpay na ito ay maihalong pait. Sa kanyang simpleng opisina, itinago niya ang isang gupit ng dyaryo tungkol sa hatol kay Vargas sa ilalim ng salamin ng kanyang mesa. Hindi bilang tropeo, kundi bilang isang paalala. Isang Vargas ang nahulog, pero ilan pa kaya ang nagtatago? Bulong niya isang hapon habang nakatingin sa larawan ng kanilang corpse na nakasabit sa dingding. Sa labas ng bintana, patuloy na gumagalaw ang Maynila sa lahat ng komplikasyon nito, at alam ni Mateo na ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Huminga lang siya ng malalim bago buksan ang folder ng susunod na kaso na naghihintay na sa kanyang mesa. Ang seremonya ng parangal sa Camp Crame ay may ibang pakiramdam sa araw na iyon. Nakatayo si Mateo ng tuwid sa unahan. Ang kanyang puting uniporme na karaniwang simple ay ngayon ay pinalamusyan ng mga medalya at parangal na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang marangyang bulwagan ay puno ng matataas na opisyal, mga miyembro ng gabinete, at ilang piling mamamahayag na pinayagang mag-cover. Nang tawagin ang kanyang pangalan, matatag ang kanyang mga hakbang patungo sa entablado, ngunit sumulyap ang kanyang mga mata sa isang espesyal na upuan. Doon nakaupo si Aling Nena, ang tindera ng kakanin na naging unang biktima na naglakas loob na magtestigo. At si Mang Kiko, ang magtataho na ngayon ay nangingilid ang luha habang pinagmamasdan ang pulis na dating nagpanggap na tindero na pinararangalan ng bansa. Para sa pambihirang dedikasyon at katapangan, umalinggaw ang boses ng hepe ng FA. Ngunit sa pandinig ni Mateo, ang naririnig niya ay ang mga bulong ng pasasalamat mula sa mga taga-palengke. Nang gabing iyon, sa isang maliit na karinderya sa likod ng tahimik ng palengke, nakaupo si Mateo, kasama ang mga tindero na naging pamilya niya sa loob ng ilang linggo. Ang lumang kahoy na mesa ay puno ng mga simpleng pagkain, inihaw na manok, pansit, at matamis na sagot gulaman. Mas makabuluhan ito kaysa sa seremonya kanina, bulong ni Mateo kay Aling Nena na katabi niya habang itinataas ang kanyang baso para sa isang tagay. Nilikha ang isang mainit na kapaligiran habang isa-isang nagkwento ang mga tindero kung paano nagbago ang kanilang buhay matapos mahuli si Vargas. Kung paano sila ngayon nakakapagtinda ng walang takot. Kung paano hindi na tinitingnan ng kanilang mga anak ang pulis bilang kaaway. Nakikinig lang si Mateo na may maliit na ngiti, paminsan-minsan ay tumatango, na pagtatanto na ito ang tunay na kahulugan ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ngunit hindi lahat ay naging madali. Ilang linggo matapos maging headline ang kaso, nagsimulang makatanggap si Mateo ng mga banta. Mga tahimik na tawag sa hating gabi, mga liham na naglalaman ng larawan ng kanyang pamilya. Isang gabi, habang pauwi mula sa trabaho, isang itim na sasakyan na walang plaka ang sumunod sa kanya ng ilang kilometro. Alam ni Mateo na ito ang kahihinatnan ng pagbubunyag sa kabulukang matagal nang nakaugat. Sa tuwing isang Vargas ang nahuhulog, tiyak na may isang network na nakakaramdam ng banta. Gayunpaman, ang mga bantang ito ang lalong nagpatibay sa kanyang determinasyon. Sa drawer ng kanyang mesa, itinago niya ang lahat ng mga liham na iyon, hindi bilang ebidensya para iulat, kundi bilang paalala na mahaba pa ang kanyang laban. Ang rurok ng lahat ng pagkilala ay dumating ng hindi inaasahan. Isang pampublikong paaralan malapit sa palengke ang nag-imbita sa kanya upang magsalita tungkol sa katapatan at integridad. Si Mateo, na karaniwang matigas sa larangan, ay kinabahan sa harap ng dose-dosenang mga mata ng bata na puno ng paghanga. "Kuya Pulis, hindi po ba kayo natatakot sa mga masasamang tao?" Tanong ng isang bata ng may inosenteng tinig. Ang simpleng tanong na iyon ay nagpangiti kay Mateo. Kapag ipinagtatanggol natin ang tama,
ang lahat ng kabutihan sa mundo ay ipagtatanggol din tayo, sagot niya habang hindi namamalayang hinihimas ang peklat sa kanyang braso na nagsisimula ng maghilom. Pag-uwi niya, nakita niya ang isang grupo ng mga bata na naglalaro ng pulis-pulisan. Sa pagkakataong ito, ang pulis sa kanilang laro ay isang bayani, hindi isang kontrabida tulad ng dati. Ang maliit na pagbabagong ito sa pananaw ang nagpaluha sa kanyang mga mata. Ngayon, kapag naglalakad siya sa palengke sa umaga, minsan nakauniporme, minsan nakasibilyan, hindi na siya nakakakita ng pagdududa sa mga mata ng mga tindero. Ang naroon ngayon ay mga tango ng paggalang, mga ngiti, o isang mainit na bati. "Oh, Boss Teban, tikman mo tong bagong dating kong dalandan," sigaw ng isang tindero na dati niyang pinagbilhan noong nagpapanggap pa siya. Sa likod ng lahat ng medalya at opisyal na parangal, ito ang pinakamahalaga para sa kanya. Ang tiwala na muling nabawi piraso-piraso. Nang tumalikod siya para lisanin ang palengke, mas magaan ang kanyang mga hakbang. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, nahahagip pa rin niya ang ibang mga anino na kailangang linisin. Marami pang ibang Vargas sa labas. At alam ni Mateo na ang kanyang tungkulin ay hindi pa tapos. Sa isang huling higop ng kapeng bigay ni